Good day everyone! Meron po tayong ulit babasahin para sabay-sabay po tayong ma-remind sa ating mga buhay na maganda pong marunong tayong magpatawad sa ating kapwa. Mababasa po ito sa Colossians chapter 3 verse 13. Bear with each other and forgive one another. If any one of you has a grievance against someone, forgive, as the Lord forgive you. Kung pamilyar po kayo sa parable ni Jesus tungkol po sa isang hari at saka sa dalawang alipin. Yung isang alipin po ay may utang na malaki sa hari. Dumating po yung time na pinatawag siya ng hari para singilin siya sa kanyang utang. Nung makaharap na po ng isang alipin ang hari ang sabi ng hari sa kanya, ibibinta kita para makabayad ka sa iyong pagkakautang, kasama ang iyong pamilya at ang iyong mga ari-arian. Nakiusap po itong isang alipin sa hari, nagmakaawa at sinabi po na bigyan pa po siya ng konting panahon para makabayad sa kanyang utang. Nahabag ang hari sa kanya, naawa, pinatawad siya at hindi na po siya pinagbayad sa kanyang malaking utang. Napakabuti po ng hari, di ba? At bihira po yan sa mga tao sa buhay natin ngayon, di ba? Mga ganun na hindi ka na pagbabayaran kapag may utang ka. Then, itong isang alipin na hindi na pinagbayad ay meron ding isang alipin na kapwa niya alipin na may utang sa kanya pero konti lang po. Nung makita niya ito ay sinunggaban niya. Siningil niya, sinaktan niya, no? Tapos sabi nung alipin na may utang sa kanya na bigyan pa siya ng pagkakataon na para makabayad sa kanyang utang. Pero itong isang alipin na hindi na pinagbayad ng hari ay hindi pumayag. Pinakulong siya hanggang makabayad sa kanyang utang. Nang malaman ito ng hari ay galit na galit sa kanya. Pinahuli siya at pinakulong hanggang mabayaran niya ang kanyang pagkakautang. Di ba nakakasad? Ang alipin na to na pinatawad ng hari ay hindi siya marunong mag-appreciate sa kanyang sa ginawa ng hari sa kanya, na pinatawad siya, hindi na siya pinagbayad, hindi niya na-realize yung kagandahang loob ng hari at hindi din niya kayang gawin dahil hindi niya naunawaan ang ginawa ng hari sa kanya. Ganon din po tayo sa ating mga buhay, sa mga tao dito sa buong mundo. Hindi lahat ay naunawaan ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, kung bakit siya napako doon, kung bakit siya namatay doon. Hindi po lahat nakakaunawa. Ang mga tunay na nanampalataya, ang tunay na pinatawad sa kanyang ugat ng kanyang kasalanan, ang siyang marunong magpatawad sa kapwa. Di ba po? Kapag ikaw ay tunay na nanampalataya kay Jesus, marunong ka rin maawa sa kapwa mo, marunong ka rin magpatawad sa kapwa mo, dahil tunay na naghahari sa puso mo si Jesus. Na maiisip mo yung mga sacrifice ni Jesus sa'yo, tapos, di ba, ganun din ang gawin mo sa kapwa mo kasi God created us sa kanyang wangis. Yun lang po, and thank you.